Okay guys, bali meron tayo ritong Hyundai Accent 2014 model, sir. 2014 yan. Bali ang problema nito guys, tumitigas yung manibela. So ngayon, nung dumating to, tinesting ko, okay naman siya, malambot ang manibela. Tinesting ko at wala naman siyang kabig ng konti. Kumbaga smooth na smooth guys. Kaya ito ang ginawa ko rito, kinalas ko na lang yung motor guys. Bali ito guys yung may-ari. Sir, bali taga sa kayo sir? Lipa sir, Lipa. Yan, Lipa City. Si sir, isa ko rin ng mga subscriber. Kaya nanonood din si sir ng mga video ko tungkol sa power steering. Kasi nung nakaraan daw ay tumigas. Kaya ano yun sir, nag-search ka ng power steering kung paano mag-repair? Oo. Saka tinitignan din naman yung mga ibang ano. Pero nakita ko na mas maganda yung ano mo. Yung kumbaga sir, yung paliwanag ko talagang naiintindihan. Bali sila sir, galing pa ng Lipa, Batangas. Yan, kasama ni sir yung anak niya. Sir, baka may babatiin ka? Ang anak na sir? Shout out sa mga taga Batangas dyan. Yan si sir, taga Batangas. Yan, ito naman si sir. Yan, ito yung tatay niya. Sir, baka may babatiin ka bago natin na ipaliwanag sa mga viewers natin. Shout out sa aking mga kapatid din sa Cavite. Yan, si sir. Pagka nasiraan na yan dito, pagawa lahat. Yan, sir, maraming salamat po sa inyo. Bale, ito guys, tinanggal ko na yung EPS motor. Ito guys, pakita ko sa inyo. Kapag magtatanggal kayo guys ng mga EPS motor, kailangan guys, tatanggalin nyo yung negative. Para sa safe lang guys, in case na may tumikit doon sa fuse box, hindi siya uusok. Yan, kailangan guys, tanggalin ito. Yan, ito guys yung EPS motor. Sir, dito ka sir. Yan, ito guys, ang ginawa ko kasi rito, tinesting ko na yung module nya. Yan, ito guys yung module. Yan, tinignan ko guys, meron tayong mga ginagamit ang pang-testing dyan. Yan, sinusuksok natin dito. Yan. Bali ito guys, hindi ko na kasi binidyohan to kung paano magtanggal ng motor. Yan, nandito yan guys. Bali dalawang tornilyo lang yan guys. Ito kasi medyo mahirap tanggalin. Yan, ito guys yung module nya. Yan, ito naman guys yung torque sensor. Yan, ito guys yung torque sensor. Bali, kapag ginalaw yung manibela, ito magbibigay ng signal guys. Papunta rito sa module. Kaya gagana yung module. Ngayon magbabato siya ng power na positive negative papunta rito. Ito guys yung EPS motor. Yan. Bali ang ginawa ko rito kanina, tinesting ko na. So yung pagdating nila sir, okay naman, smooth na smooth. Kaya wala tayong makita na sira. Yan, wala tayong makita na sira kasi okay yung module niya, naglalabas ng power. Kaya ang ginawa ko, inalas ko na to guys. Yan, kasi baka biglang bumili sila sir ng module, sayang din yan guys, sayang pera nila. Yung nakaraan ko kasi na customer bumili nito sa Evangelista. Yan, 13,000 ang bili nila. Yan, kaya lang yun nga, solve naman ang problema. Bali ito guys, yung EPS motor. Yan, kaya sarado mo na lang. Yan. Yan, ito guys yung EPS motor. Yan, ito guys, ito ang bubuksan natin. Sisiguraduhin lang natin guys kung may problema ba siya sa loob. Yan, hawakan ba rin. Siyempre, bago natin buksan, testing muna natin. Yan, kung malakas ba ang palo niya o hindi. Yan, ito guys yung positive. Yung pula, tapos yung isa yung itim, negative. Yan, kailangan meron tayong positive, negative. Yan. Okay naman siya guys, umiikot. Yan, ang gagawin natin dito, i-double check lang natin para sigurado lang na motor ang problema. Yan, ito guys yung mga ginagamit ko, gaya ng mga pinapakita ko lagi. Yan, kapag nagre-repair tayo na ito. Ito yung pantulak natin. Yan, kailangan natin tanggalin to guys. Yan yung damper. Yan, haalisin nyo muna to. Yan, para makita nyo to. Yan, ito guys yung una natin gagawin. Itutulak natin yan. Ito. Ilulubog natin yan guys. Ngayon guys, kung meron kayo mga ganito, yan. Ito kasi guys, improvise ko to. Ginawa ko lang. Nilagyan ko na ito yung panulak. Yan, bali puller yan. Nabibili yan guys sa Lazada. 250 lang bili ko yan. Yan, ito guys, wag nyo irerekta. Nandirektohan dito. Yan, kasi kapag nirekta nyo yan, itong shafting na to, lolobo yan. Kapag lumobo yan guys, hindi nyo na mailalabas to. Yan, hindi nyo na itutulak yan.
Kaya ginagamitan ko muna nito guys, pantulak. Yan. Tulad na ito guys. Yan. Ngayon kapag sinisipan natin, dapat lalagutok yan. Yan. Lumagutok. Ibig sabihin na solve. Pwedeng reparin. Kasi kapag hindi lumagutok yan guys, ibig sabihin hindi tumulak yan. Flat screw kaya. Yan, ito guys. Tumulak na siya. Yan, pwede na natin i-direct. Yan. Bali, tututok nyo lang guys kung kapag gagawa kayo ng mga improvised na pulley. Yan, okay. Bago natin, sisitipan ulit. Yan eh. Ganyan lang guys kasimple. Yung iba guys na mga nagre-repair nito, hindi na nila pinapakita yung kung paano tanggalin yan kasi talagang mahirap kasi kalasin yan. Yan. Siyempre, isi-shake natin. Yung mga tinanggal natin. Yung alin raya. Ngayon guys, ang gagawin nyo, lalagyan nyo ng tanda. Yan, dito. Isang piraso lang guys ha. Huwag nyo lalagyan dito kasi malilito kayo. Isa lang. Yan. Yan. Tapos kailangan natin ng flower. Yan. Kunin mo nandito natin. Dito correct. Yan. Bali, ano yan guys? Flower. Yan. Kabilaan yan. Dito natin guys makikita kung ang carbon niya naka-stack. Yan, bali dalawa yan guys ang tatanggalin nyo, kabilaan. Yan, dito, tapos kabila. Kaya kapag tatanggalin nyo yan guys, gagamitan nyo ng pang-ipit dito. Saan ginagamit ko cutter? Yan, para kapag pinunot nyo, hindi sasama yung armature. Dahan-dahan lang guys. Yan, ito siya guys. Ito guys, kapag may nagturo sa inyo na yung iba kasi sinasabi pukpukin nang nakakabit dun sa manibela, kapag pinuktok nyo yan, kakalas ang magnet yan. Yan yung nakakapagpabilis ng tibok ng puso guys. Kapag natanggal yan, wala na. Bibili na kayo ng ganito guys. Sa Lazada yan guys, nasa 11,700 yan. Kaya medyo ingat lang guys sa pag-repair. Tapos kailangan natin bunutin guys. Yan. Bala ito na siya guys. Yan, sobrang dumi. Minsan guys, kaya tumitigas siyang manibela kasi dito minsan marumi. Yan. Dito natin makikita guys kung stack up ba ang carbon o hindi. Yan. Bali ito guys, nakaangat naman. Tulak natin. Yan, naglalaro. 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 Yan. So ang gagawin natin dito, ibig sabihin na naglalaro naman siya, okay naman siya. Kasi ibang ginagawa ko, kapag tinulak ko ng ganon, naiiwan. Yan. So ito naglalaro siya. Yan. Maaring nangyayari sa kanya, kaya tumitigas ang manibela dahil sobrang dumi. Tulad nito guys, sir, tingnan mo sir.
Yung lapat ng carbon, no? Parang sunog. Yan, kita nyo naman, no? Kesa rito. Yan, natulad nito, sir. Diba? Parang may gaspang siya. Yan. Kaya ang gagawin natin dito, guys, papalitan natin ng carbon brush. Yan. Ito guys, yung iba, sinasabi, yung ibang nag-repair, sunog na to. Sunog na raw. Pero tayo guys, may magic tayo dyan. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, liha lang katapat niyan guys. Yan, bibilang lang tayo ng 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan guys, magic, di ba? Nawala na yung sunog. Yan, ibig sabihin na carbon lang yung guys. Yung carbon lang na lumapat dito, yun lang ang nagpadumig yan, kaya hindi sunog yan. Yan, kitang-kita naman guys, maganda pa yung ano niya. Yan, ito guys yung carbon brush na nabibili natin sa Lazada. Yan, ang halaga niyan guys sa Lazada, itong isang set nito, 180 yan guys. Bali, kailangan natin ng dalawang set. Kaya ito pumapatak to guys, nasa 400 plus. Kasama na yung shipping fee yan guys. Yan, sabihin natin 500. Yan, dalawang set. Yan, ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano yan tatanggalin to. Bali ito guys, kitang-kita naman. Sunog na yung ano niya, yung wire niya. Sir, kita siya, di ba? Yan, ito. Yan, tanso pa. Yan. Ngayon para sigurado lang guys, papalitan na natin ng carbon brush. Ito yan guys. Yan, ito itutulak nyo lang. Dahan-dahan lang. Yan, kasi mababasag tong carbon holder. Yan. Bali ito guys, ang lumalapat sa kanya, kalahati lang. Yan, kalahati lang. Itong ibabaw, hindi siya lumalapat. Ito lang kalahati. Yan, tapos ito guys, wag na wag nyong hahatakin tong spring na to. Yan. Hindi yan katulad ng starter motor, hahatakin nyo. Yan, kailangan wag na wag nyong hahatakin yan, kasi kapag hinahatak nyo yan, maingay yung motor nyan guys. Kailangan ganyan lang, wag na wag nyong hahatakin. Yung palalakihin. Yan, bali 4 na piraso yan guys. Long nose ryan yung maliit, kunin mo. Ito pala. Bali ito sir, obserbahan mo muna. Kasi kaysa bumili ka kagad ng module, mahalang module sir. Surplus nun sir, nasa 13,000. Yan, ito guys. Bali 4 na piraso yan. Yan, 4 na piraso. Yan, tapos ito guys, ganito lang pagtatanggal ng carbon. Yan, kailangan nyo ng long nose. Iipitin nyo lang dito, tapos iikot nyo lang. Yan, tanggal na. Kaya lang kasimple guys. Para kunin mo yung mahiwagang panghinang natin. Yan, kaya lang guys. Bali, tatanggalin natin yan guys. 4 na peraso. Tapos ang gagawin nyo, hanginan nyo kung meron kayong kompreso. Yan, medyo mahina na yung hangin natin. Yan. Tapos ito guys, hanginan nyo rin para matanggal yung mga alikabok. Kasi panginin natin. Ano? Bali ito guys, yung ginagamit kong panghinang. Ito guys, pakita ko sa inyo. Sa mga nagtatanong sa akin guys, positive negative lang yan. Sa battery ang kinakabit. Yan. Bali yan guys, segundo lang nagbaga na siya. Yan. Hindi kasi kailangan guys sa mga panghinang na malilikit. Yung mga ganitong panghinang guys, hindi kakapit ang ano yan, hindi matutunaw. Tulad nito, hindi ako nagamit nito kasi nga hindi siya kasya rito. Yan, kaya heater plug ang ginagamit ko. Bali ito guys, ang gagawin ko rito,
Papakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag naitabit ko na yan dito, hihinangin natin na maayos. Tapos ipapakita ko sa inyo guys kung paano magbalik nito dito. Kung paano natin a-assemble ulit. Yan. Pakita ko na lang guys mamaya kapag naikabit ko na yung carbon brush. Bali ito guys, okay na. Naikabit na natin yung carbon brush. Yan. Ito guys, tingnan nyo. Yan. Bali, tunaw na tunaw ang tingga. Yan yung pagkakahinang natin, kailangan tunaw na tunaw. Kasi kapag hilaw yan, kakalas yung carbon brush. Ngayon guys, ang gagawin nyo kapag napalitan nyo na ng carbon brush, kailangan inulubog nyo. Yan. Siguraduhin nyo guys na lalabas ang carbon. Kasi minsan kasi kapag napalitan nyo ng carbon, pag tinulak nyo yan guys, may iiwan yan. Yan, titigas din ang manibela niyan. Kailangan naglalaro siya. Yan, isasagad nyo lang. Yan, kailangan sagad. Tapos kailangan guys, yung mga hinangan nyo, yung mga nalalaglag katulad nito, yung mga ganito, kailangan matanggal nyo dito. Pupukpukin nyo guys. Kasi kapag ito, dumikit dito, yan, katulad niyan, pag dumikit yan dito, naipit siya, iingay yan guys, magiging dahilan ng pagkatunog yan. Masama ang tunog yan guys kapag umiikot yung motor niya. Yan, kailangan guys ito, iingatan yung huwag malaglagan dito. Kasahid yan dyan. Yan. Kaya guys, papakita ko sa inyo kung paano magbalik niyan. Bali, kailangan nyo ng panulak. Ito guys, tututok nyo lang ito dito. Yan, tapos yung mga carbon nya, ilulubog nyo lang, isa-isa. Yan. Yan, bali, 4 na piraso yan guys, ang carbon yan. Yan. Yan, ngayon guys, naibalik na natin. Ngayon ito, medyo itutulak nyo ng konti. Yan, tutulak nyo lang ng konti. Huwag nyo lang pasasayarin dito guys. Iingatan nyo na huwag sasayad dito. Kasi kakainin yung wire nyan. Kailangan medyo malayo siya ng konti. Yan, katulad na ito guys, malayo siya. Yan. Ngayon, ang pagbabalik nyan guys, same process, iipitin natin ito. Yan. Nahangin na to, no? Nangin. Tapos hahanapin nyo guys yung guhit natin. Ito yung guhit natin. Ngayon, yung guhit nyo rito, yun na itatapat nyo. Yan. Yan, okay na guys. Yan, tapos siyempre babalik na natin yung tornilyo. Yan, make sure lang guys na kailangan masikip. Yan. Bale, ito na guys yung tanda natin. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, testing muna. Wag nyo muna ibabalik to guys para hindi na kayo magbunot kapag may tumunog. Yan, yung pula positive. Dito guys, medyo may tunog lang yan kasi syempre, bago pa yung carbon natin. Yan. Kapag tumagal yan guys, kapag naglapat na yung armature at saka carbon, tatahimik din yan. Yan. Kaya ganito guys magbalik. Kailangan guys hahanapin nyo yung saktong ipin. Yan, gaganyanin nyo. Para kapag binalik nyo, mabilis nyo lang ibalik. Kailangan guys, pampukpok nyo yung kung di kahoy, kailangan yung malambot lang, wag yung bakal. Katulad nito guys, wag martilyo kasi kakalas ang magnet nyan. Yan, okay na guys. Siyempre, kailangan ito lumabas to. Yan, tapos sasagad siya rito. Kailangan nakasagad.
Tulad nito guys, medyo kulang pa. Yan. Yan. Okay na guys, sagad na. Yan. Ngayon, ibabalik na natin yung ano. Itong parang washer na goma. Yan. Tapos ito guys, medyo may angat to. Yung kabila, flat. Kailangan nyo may angat. Dito yan sa ibabaw. Yan. Ngayon, testing natin ulit. Huwag mo ilaglag kasi kapag nalaglag yan, bibilis ang tibok ng puso mo. What? Oh. Okay. Yan guys, medyo may tunog lang ng konti yan. Kapag sa katagalan, mawawala na yan. Kapag nagpares na yung carbon niya at saka armature. Okay, mas maingay pa ang bunganga ko. Ngayon guys, ang gagawin ko rito, ikakamit ko na. Isasalpak na natin. Tapos mamaya guys, papakita ko sa inyo guys mamaya kapag testing na namin. A few moments later. So ito na guys, naibalik na natin yung EPS motor. Yan, binalik na natin to guys yung mga cover. Yan, tapos yung sa battery guys, naikabit na natin. Kaya tayo guys nagtatanggal ng negative terminal kasi nga para sa safe lang guys na in case na magtanggal tayo ng mga wire dito, yan, fuse box, kapag may tumikit, wala magiging problema sa wirings niya. Minsan kasi guys, pag may mga balat-balat, tulad na ito guys sa mga alarm, kapag may nakabalat dyan at dumikit sa bakal, puputok ang fuse niyan guys. Kapag walang fuse, uusok pa yan guys. Yan, para sa safe lang guys. Yan. Ngayon guys, testing natin. Yan. Bali ito guys, kapag pinaandar natin yung makina, kailangan mamatay itong EPS warning light. Yan, okay guys. Tapos ito guys, kapag pinihit natin, yan, dapat isang daliri lang guys. Yan. Bali kanina guys, nung unang testing pa lang namin ito, kapag sinagat ng ganito, yan, gumaganong-ganong guys. Medyo lumalaban ng konti. Kaya guys, okay na. Yan. Papalagay mo sir, problem solved. Problem solved. Yan guys, kitang-kita naman, isang daliri. Yan. Ang bilis na magagawa. Expert talaga. Okay na siguro sir. Yan. Ito guys, kaya ang ginawa ko rito, ganito ang ginawa ko, kinalas ko yung motor. Binuksan namin para sa sigurado lang guys, kasi baka kapag hindi natin na binuksan yung motor at mapabilis sila sir ng EPS module, so gagastos sila sir ng mahal. Kasi nakaraan guys, ang bili ng customer, yung napunta sa akin 13,000 sa Evangelista, 13,000 ang bili nila. Pero yun naman guys, naging solve naman ng ano nung, kasi ang problema talaga EPS module. Yan. Bali ito kay sir, motor lang problema, dumumi yung ano niya, contact niya, tapos nagpalit na rin tayo ng carbon brush. Yan. Bali sir, maraming salamat po sa inyo. Yan. Maraming salamat sa GN Paladin, sa mga guys kung gusto magpagawa ng mga starter, power window, power steering, dito na kayo para walang kaba. Sir, maraming salamat po sa inyo at ingat po sa pag-uwi. Bali sila sir, Lipas, ano kayo sir? Lipas City. Lipas City, yan, Batangas yun sir, diba yan? Maraming salamat po sa inyo sir sa tiwala. Salamat sir. Ganun lang guys ang gagawin nyo. Para sigurado lang, kung medyo may duda kayo sa ganito sa manibela nyo, wag nyo muna papalitan yung module, yung EPS module na yan. Ang gagawin nyo, siguraduhin nyo lang na sa motor muna kayo guys. Medyo mahirap lang guys kalasin yan, kasi nga kaya hindi ko na pinapakita sa video, kasi talagang mahirap kalasin yan guys. Yan. Guys, maraming salamat. Sir, thank you po sir. Thank you, Sir Paladin.